May napanood akong trending na hotdog na hinaluan ng dahon ng malunggay. Uwes, gagawa rin ako. Pero hindi hotdog, sawa na kasi ako doon. Gagawa tayo ng siomaw or siomay na may dahon ng malunggay. Simulan na natin ang husay. At dahil nga sa natupad na yung isa sa mga pangarap ko sa buhay, ang magkaroon ng jowang hapon ng electric food processor sa tanang buhay ko. May naawa kasi sa akin doon sa ginagamit kong food chopper na manual. Kaya ayan, pinadalhan tayo. 500 plus lang to be, 3 liters na. Made of glass from My Mate or My Mate. Basta yun yung brand niya. High quality to be, promise. Lagay ko yung link sa comment kung saan mabibili. Nag-iisip ako kung saan ko ba to gagamitin kasi na-excite man ako. Gusto ko yung pagkain na ginigiling muna bago iluto, ganon. Kaya heto, magluluto na lang ako ng siomaw. Bali meron na ako dyang higit 1 kilong carnivorous ng baboy. Tinanggal ko lang yung balat kasi feeling ko matigas. Di ko lang sure ha kung tinatanggal ba talaga yung balat ng baboy pag nagsusyomay. First time ko lang kasi gumawa nito. For assurance lang ba. Tapos itong hipon naman, tinanggalan ko na ng ulo, kamay, buntot at binalatan ko na. Pero di ko na inimbalsamo kasi naawa na ako, be. Tinorture ko na nga tapos tatanggalan ko pa ng ugat sa likod. No way, mahabag ka naman. Ngayon, gigilingin na natin para masubukan na ang abilidar nitong My Mate na food processor. Kalahati lang muna nitong karne na hiniwa-hiwa ko into cubes. Hala, ang bilis niya magiling, B. Ayan, wala pa yatang 10 seconds yan. Medyo tinagalan ko pa nga kasi first time ko nga gamitin ito. Kaya ayan, naging pinong-pino yung kinalabasan. Gusto ko kasi sana yung may buo-buo konti. Kaya dito sa second batch of housemates, saglit ko na lang siyang pinaikot-ikot. Okay na yan. Gusto ko kasi sa siomay yung may buo-buo akong nakakagat na karne, ganun. Sunod naman na natin itong hipon. Ito saglit na saglit lang talaga yung ginawa ko kasi malambot lang naman ang laman ng hipon. Ayun, ganun lang. Nasa 3 seconds lang yata. Kaso ayan, pinong-pino pa rin talaga, B. Yung sa may bandang ibabaw lang yung medyo may buo-buo. Pero carry naman na yan, ano? Set aside ko muna itong ating mga livestock ingredients. Dahil kukuha muna ako ng dahon ng malunggay dito sa kabukiran. Kasi nga hahaluan ko yung siomaw ko, diba? Para mas masustansya at kakaiba. Sakto may bagyong parating nung mga araw na to. Kaya sinulit ko ng manguha. Baka kasi magkatumbahan na to pagkadaan ni Imong. Natakot akong umakyat kasi madulas. Buti na lang may mga mababang dahon dito sa kabila. Kaya ayan, dito na lang ako kumuha. Pagkatapos kong manguha ng malunggay, nag-shooting lang ako saglit para sa Netflix series ko na It's Okay to Not Be Okay. Yun lang naman. Tapos umuwi na ako. Bakali pa rin pa ako ng hangin dito. So bago tayo mag-proceed sa ating mga herbs and spices and aromatic expressions na mga sangkap, disclaimer lang, hindi po ito tutorial sa paggawa ng siomay ha. Dahil hindi man ako expert dito. First time ko lang din. So blinag ko lang to para maipakita yung pagluluto ko at para ma-entertain kayo. Kung gusto nyo manggayahin, desisyon nyo na yan sa buhay nyo. So after ko mabalatan at mahiwa yung mga damo, malalaking hiwa lang naman kasi gigilingin ko pa rin. Pinarorot ko naman na itong mga dahon ng malunggay. Marorot kasi ang tawag namin sa ganyang proseso. Kapag tatanggalin mo na yung mga dahon doon sa maliliit na sanga. Alam nyo, isa ito sa mga kinaiinisan kong gawin. Sumasama man kasi yung mga tangkay pag hinila mo ng gigigilak ko. Kaya babalikan mo pa yan para tanggalin ulit yung mga tangkay na sumama. Okay na tayo. Isang gilingan na lang lahat tong mga aromatic expressions na gagamitin natin. Together with the gulay-gulay. Saibawiyas, baywang pero hindi kumikendeng, daukus carota or carrots in English, celery matography, optional, onion leaves mandatory, and last but not the least, dahon ng malunggay. Parang ang dami man itong nailagay ko, B. Baka mga moy tinola na yung siomaw ko. And then igiling-giling na. Binuksan ko for a while para itulak pa ilalim. Kasi magaan lang yung dahon kaya umaangat. And then giniling-giling ko ulit. Okay na to, durog na yung pagkatao nila. Nagsasabaw na nga Sinalin ko na directly, not under agency, dito sa mixture natin ng carnivorous at hipon. And now, let's proceed naman na sa third batch ng mga sangkap na gagamitin ko. Ang ating mga confidence
condolence ba yun? Ano ba yun? Condiments, ayun. Babanggitin ko na lang isa-isa habang nilalagay ko. Pinisaan ko ng 2 itlog. 3 pala kasi wala lang, parang nabitin ako. Patis, optional. Wala lang, trip ko lang din. Mahilig kasi ako sa patis. Nilalaklak ko nga yan kapag bored ako Oyster sauce, tinansya ko lang. Veche ni Valderrama, konti na lang pala to kaya inubos ko na lang. Pamintita, bisexual ka. Asin ko pong sing-sing. Tansya ulit. Pinaka-importanting sangkap sa lahat, sesame oil. Na ang mahal-mahal, mas mahal pa yata sa olive oil. Tansya lang ulit, ganyan. Pahirapan ko pa sarili ko sa mga sukat-sukat na yan. Stressing ko pa sarili ko gusto ko lang naman kumain ng siomaw Harina manawari, ganyan lang karami nilagay ko. Nasa 1/3 cup yata yung gamit ko dyan na panukat. Pero dinagdagan ko pa konti kasi medyo basa yung mixture. Kailangan pala kasi dry na dry yung mga sangkap na gagamitin dito. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Habang hinahalo ko ito ng maigi, amoy na amoy ko na talaga yung amoy siomay talaga guys. Dahil doon sa nilagay kong sesame oil. Yung pala yung dahilan ng naaamoy ko ting nakain ako ng siomaw. Dahil lang pala sa sesame oil na yan. Pagkatapos kong mahalo ng maigi, ngayon ay ibabalot ko na sa Norero Molyo wrapper. Or molo wrapper. Medyo islang lang talaga ako Walang nabibili nito sa palengke namin. Inikot ko na lahat-lahat. Lagi nilang sinasabi sa mall lang daw ito nabibili. So ayun, nakabili ako sa Robinson's Supermarket. Madali lang naman ang pagbabalot ng siomaw. Imumold mo lang sa palad mo habang nakapaikot yung mga daliri. Parang ganyan Kaso ang napansin ko lang, kapag pinapatong ko na doon sa plato, habang tumatagal, nade-deform siya. Bumubuka ba ganon? Hindi kasi firm yung mixture ko, basa siya. So ito yung isa sa mga libo-libong pagkakamali ko sa paggawa ng siomaw na ito. Dapat pala dry lahat nung gagamiting mga ingredients. Katulad nung giniling ko yung karne at hipon, may mga tubig-tubig pa kasi nga hinugasan ko muna. Hindi ko pinatulo ng maigi or dapat yata i-dryer muna. Or punasan ng tissue, ganun. Pati na rin dun sa mga ginamit kong gulay, bagong hugas din lahat nun. Kaya nung giniling ko, nagkatubig-tubig. So dapat talaga walang anumang water content ito. Dapat yung sesame oil lang, oyster sauce at yung itlog ang liquid content niya. Siguro dapat isang itlog lang din nilagay ko Dinagdagan ko na rin to ng harina pero hindi ko pa rin nakuha yung consistency na gusto ko. Ayoko rin namang damihan kasi baka puro harina na yung malasahan ko. Gusto ko kasi sa siomaw lasang-lasa ko pa rin yung karne at hipon. So ayun, ang nag-adjust na lang ay yung way ko ng pagbabalot. Ayan, sa nakikita ninyo, ginawa kong dumplings. Para hindi na bumuka, diba? Sinilb ko na kasi nasistress ako. Bumubuka talaga, nang gigigil ako. Isa din tong molo wrapper na kinulang ako. Ang mahal-mahal 45 isang balot. Wala pa yata sa 30 ang laman. So, ang dami pa naming natirang mixture dyan. Baka gawin ko na lang imbutido siguro or Shanghai. Kung sakaling makabili pa ulit ng molo wrapper, babalutin ulit namin yan. Bago ko pala yan ilagay sa steamer, panahiran ko muna ng mantika para hindi dumikit kapag hahanguin na. Tapos inihilera ko na dito sa steamer ng sobrang bilis. Mas mabilis pa sa speed of light. Ayan tapos ko agad, diba? Sakto, kumukulo na rin yung dugo ko at tubig doon sa steamer. So anong gagawin ko? Malamang ipapatong ko dyan kaya nga i-steamin, diba? Higit 30 minutes ko yung i-steamin pero depende pa rin sa'yo kung gusto mong half cook o 5 minutes lang gano'n. May natira pa akong chili garlic oil from Romar Magno. Ito na muna gamitin ko kasi di pa ako makagawa ng sarili kong chili garlic oil. Paano ba naman kasi yung tinanim kong labuyo? Nagkandabulok yung mga bunga, hindi na hinog tapos namatay na. Pinigaan ko ng murang dalandan yung toyo kasi wala pa kaming kalamansi. Okay na yung sausawan kaya feeling ko okay na rin tong siomaw ko. Kaya titikman ko na. Kuha lang ako ng ilang peraso. Ayan, nasa 11 pieces yata yung nakuha ko. Bale, frozen ko yung natira after my steam. Pang stock lang sa bahay para man may pang merienda. Kesa bumili ka, 40 pesos, 4 na peraso lang mabibitin ka pa, diba? Ay, ganyan ba talaga yung nguso, be, pag mag-food taste? Nananakot. Una, nilagyan ko muna ng chili garlic oil. Ayan, nakikita nyo, gigigil ako sa inyo. Tapos toyo na may dalandan. Sa unang subo, hindi ko na feel. Siguro hindi ko siya mahal. Sa pangalawang subo ko naman, medyo nailang ako kasi may nakatingin sa akin. Hindi tuloy ako makapag-concentrate. Tapos nagkandapaso ako, be, so hindi ko na naman na-feel yung lasa. Mamaya na nga, palamigin ko muna konti, Ngayon, malamig na, kasi lamig na ng relasyon niya. Masarap kasi sa siomai, yung sinusubo mo ng buo, hindi yung kinakagat-kagat mo pa. Gusto nyo bang i-explain ko pa yung lasa nitong siomaw ko?
Marami na naman kasi akong pagkakamali sa buhay. Lasang-lasa ko naman yung karne at hipon. Parang di lang bumagay yung patis at celery na nilagay ko. Pero kahit papano na-overpower naman siya nung amoy nung sesame oil. Yung malunggay naman, kahit napadami, wala naman siyang naging epekto sa lasa. Kaya pwede ko pa rin lagyan sa susunod. Di ko lang siguro bet yung texture kasi para siyang imbutido. Gusto ko kasi sa siomay yung medyo matigas. Ano kaya pwedeng ilagay? Cornstarch kaya? Ano? O di kaya isama ko na lang yung buto ng karne sa paggiling. Yung lasa niya, para siyang siomay na may Shanghai na may siopaw. Kaya ko siya tinatawag na siomaw. Bukod sa meron talagang history yung siomaw na yan, kung saan tawang-tawa talaga ako. Kaya ko tinatawag ngayon na siomaw ang siomay. Yun lamang po. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people safe and happy.